Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po lahat ay kapasimula na sa ating pananambahan sa umaga. Sa oras po ito, inaanyayahan ko po ng bawat isa ay magkaroon ng saglit na panalangin upang sa ating pagsamba ay maituon lamang natin ang ating puso sa ating Panginoon. Sige po tayo lahat ay magkaroon ng saglit ng panalangin. Patuloy po tayong manalangin. Aming Diyos, Banal, pinakadakila sa lahat. Maraming po salamat sa umagang ito na muli nagkalayaan po kami makalapit sa inyo, sambahin ka, papulihan ka sa araw na ito. At kinikilala po namin, Panginoon, na ito po ay dahil lamang sa inyong anak na si Jesus na siyang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya po, sa umagang ito, binibigay po namin ang aming puso, ang aming isipan. Na sa umagang ito, Lord, kung meron na po kayong nakikita sa aming puso na karumihan, patawarin niyo po kami. Kung aming man pong isip ay hindi nakatuon sa inyo sa umagang ito, balikan niyo po ito, Panginoon, ng puso at ng isipan na handang magpuli sa inyo. Kung mayroon man pong handang, Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na ituon ang aming puso at isipan namin sa inyo. Kinikilala po namin, Lord, na apart from you, we can do nothing. Pero salamat dahil nandiyan ka at dinidinig ang aming mga panalangin. At sa oras po ito, Panginoon, sama-sama po kami sasambahin ka, pumapurihan ang iyong pangalan. At nawa sa aming pong pagsamba sa umagang ito, naway maging mabangusam niyo po ito sa inyong harapan. At tagpuan mo nga po kami na nagkakaisa, na may isang puso, na in unity, Lord, we worship you because we love you. Kaya po, purihin ka, Lord, sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, at sinasabi po sa Hebrews chapter 10, verse 22, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang ating mga katawan ng malinis na tubig. So tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon, pangunahan po tayo ng ating praise and worship. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po ang Diyos na dakila at ang Diyos na buhay na ating sasambahin ngayong umaga. Tayo po ay umawit ng papuri para sa ating Panginoon.
salita ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, paburit,
katapatan sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Ating pong palakpakan natin, Panginoon. Tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At itaas natin sa Kanya ang ating mga pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Alalahanin natin ang Kanyang mga ginawa, Kanyang mga pagpapala, Kanyang mga pagtuturo at pagtutuwid sa ating buhay. Lahat ng iyon ay awang kabutihan ng Diyos. At pasalamatan natin siya. Itaas po natin sa Kanya ang mga papuri. Sampitin niyo sa Panginoon. Maraming Diyos, nagpapasalamat kami. Kagaya ng aming inawit, kinikilala namin na kayo ang napakabuting Diyos na hindi nagbabago sa aming buhay. Salamat po sa inyong mga ginawa sa aming buhay sa buong isang linggo. Salamat po sa mga pagtugon, sa aming mga panalangin, sa pag-iingat, sa pagpapagaling, sa probisyon sa aming mga pangailangan, sa pagtulong, sa araw-araw, paggabay, upang magawa po namin ang mga nararapat para po sa inyo. Salamat din po sa inyong kabutihan sa amin bilang isang iglesia. Salamat sa bawat gawain sa buong isang linggo na ginagamit ninyo para kami ay patatagin sa ating pananampalataya, palaguin sa aming relasyon sa inyo. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa lahat po ng iyong ginagawa sa aming buhay, maging sa pamagitan po ng iyong iglesia, ang Elysian Christian Church. Patuloy din po na kami ay lumalapit sa inyo upang muling ipagkatiwala ang aming pong mga kahilingan. Iparanas niyo po muli sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong makapangyarihang paggawa sa aming mga buhay at sa amin bilang isang iglesia. Patuloy po namin pinapanalangin ang aming mga breakthrough prayers na kayo po, Panginoon, ang siyang magpapalago at magpapalalit pa sa aming buhay pagsamba. Na ito ay magiging prioridad ng bawat isa sa amin sa aming mga buhay. Dahil ito po ang iyong nais na aming laging gawin. Dalangin namin ang breakthrough sa discipleship. Dahil kami po ay naniniwala ang kalooban ninyo ng bawat isa sa amin ay lumalago sa pagiging alagad ninyo. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na siyang gumagawa sa aming mga buhay. Gayun din po ang breakthrough sa evangelism. Papagalapin mo po ang aming mga puso. Bigyan mo kami lagi ng pagnanais na maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Sa aming mga patotoo, tulungan mo kami, Panginoon, na ipabuhay ang patotoo na nakikita si Kristo sa amin. Para ang mga nakakilala sa amin, nakadaog ang palad namin, hindi kami, kundi kayo ang siyang mahayag makita sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kayo din po ang siyang hihilos maging sa breakthrough sa aming healing. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapagkaloob sa mga gawain, sa pagtulong sa mga kapatiran, upang sa gayon, Panginoon, ito'y maging kapahayagan din po ng aming pananampalataya na kayo ang Diyos na nagkakaloob sa amin para kami maging daluyan ng inyong pagpapala sa iba. Kayo po, Panginoon, ang tumugon sa aming mga pangailangan sa pamagitan ng inyong pagbibigay sa amin ng puso na bukas sa pagkakaloob.
Panginoon, create in us those breakthroughs sa buhay namin at sa buhay ng aming iglesia. Kaya din po, Panginoon, ang siyang patuloy na magpapalago sa amin sa pananampalataya at maging sa aming bilang. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay, magbukas ng mga pagkakataon pa sa amin. Mga tao na aming mapabahaginan ng iyong mga salita. Panginoon, kayo po ang siyang magdagdag pa sa aming bilang, magpalalim pa sa aming pananampalataya. Dalangin namin maging ang mga manggagawa po namin, mga pastor, diakono, mga leader ng iba't ibang committee, ng aming mga officers, Bible study leaders, growth group leaders, praise and worship team, Saturday school ministry. Bawat isang anak ninyo na ginagamit po ninyo sa iba't ibang ministeryo, dalangin namin, Panginoon, na inyo kami palakasin. Inyo kami patibayin sa aming pananampalataya at bigyan ng sigasig sa paglilingkod sa inyo na ang aming pong motibasyon ay ang pagkilala sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, kahabagan at biyaya sa aming pong mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang maging masigasig para sa iyo. Naglilingkod at lumalago sa aming relasyon sa iyo. Panginoon, dalangin din po namin ang aming gaganapin na School of Ministry. Gamitin niyo po ito upang makapaghanda pa ng mga lingkod ninyo na mag-i-involve sa iba't ibang ministry dito sa aming iglesia. Mga karagdagang magiging mga leaders sa iba't ibang mga ministries na iyong binigay sa amin. Tulungan mo po kami sa paghahanda nito at dalangin namin na kayo po ang siyang tatawag sa iyong mga anak mag-aaral para po ito. Dalangin din namin, Panginoon, sa darating na Pebrero, magkakaroon kami ng Couples Fellowship. Dalangin namin ang paghahanda ng Fellowship Committee at ng bawat isang may bahagi sa mga preparasyon. Dalangin namin ang improvisyon sa aming mga pangailangan. Dalangin namin na nawa maabot yung target na 30 couples o higit pa yung makadalo sa gawain na ito. Kaya po magbigay sa amin ng tagapagsalita, magbabahagi ng mensahe para mapatibay pa po ang pagsasamahan ng mga mag-asawa sa iglesia. Dalangin namin ang kabuuan ng mga magiging programa, tulungan mo po ang committee para maihanda po ito ng maayos. Dalangin din po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy din na gagawa sa aming mga outreaches sa General Tino, sa Talugtog, sa Masbate, sa Hong Kong. Gamitin niyo po ang mga gawain namin sa mga lugar na yon para tumawag pa ng mga tao makakilala sa aming Panginoon Yesus. Paramihin niyo po ang bilang ng mga mananampalataya sa mga lugar na ito. Patuloy pa na palaganapin po ninyo ang iyong mga salita sa pamamagitan ng lugar. Dalangin din namin, Panginoon, maging sa pang lugar na posibleng makapagbukas kami ng isa pang outreach sa Pampanga. Dalangin namin, Panginoon, na ngayon pa lamang kayo na po ang maghanda sa amin at sa mga taong amin po mababahaginan sa lugar na yan. Panginoon, salamat din po ang partnership sa PHMC. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang kikilos upang magkaroon ito ng katuparan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy po ang iglesia ito ay inyong pagpalain at gamitin para marami pang makakilala sa inyo na magpupuri sa aming Panginoong Jesucristo. Gayun din po, Panginoon, sa umagang ito, nais namin ilapit sa inyo ang aming mga kaibigan. Tutulog namin sa inyo, Panginoon, ang mga pangailangan ng bawat isa dahil alam namin kayo ang Diyos na may magagawa sa mga pangailangan, pagsubok man o problema sa buhay. Panginoon, muli po, ang trono ng biyaya, alam namin bukas para sa amin. Kaya lalapit po kami sa iyo. Sino man po may mga mahalagang kailangan niya umaga, maaari po kayong tumayo at kayo po ay aming papanalangin. Yes, tulupun niyo sa Panginoon. Sabihin niyo ngayon sa Panginoon yung mga pangailangan na yan. Pagkatiwala niyo po sa Diyos.
Dahil sa ating tahimik na panalangin, naririnig kayo ng Panginoon. Nalulugod siya kapag tayo'y sa Kanya dumidepende. Ama naming Diyos, patuloy po kaming lumalapit at dinggin niyo po ang panalangin ng iyong mga anak na ito na nakatayo. Kayo po nakakaalam ng kanilang mga kahilingan at pinapanalangin po namin na kayo po ang magbigay sa kanila ngayon ng katiyakan, ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Ng mga pangako ng iyong mga salita na kanilang mapapanghawakan sa bawat kahilingan na kanilang dinudulog sa inyo. Kami po'y sumasampalataya. Ang aming mga panalangin ay nakakaabot sa inyo sa pamagitan ni Jesus at kayo tutugon ayon sa kagandahan ng iyong kalooban para sa inyong kalwalatian at para sa aming kabutihan. Panginoon, salamat po sa inyong pagiging napakabuting Diyos na lagi pong nakikinig sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, subalit sa pamagitan ni Kristo, inyong pinangako sa amin na sino mang lalapit sa trono ng iyong biyaya ay makakasumpo ng biyaya at habag mula sa iyo. Panginoon, patuloy din po na sa aming pagsamba kayo po mangusap sa amin. Iparanas niyo po sa amin ngayon ang inyong pong malapit na presensya, ang iyong pagpapala, ang iyong pagpapalakas, at ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy naming aasahan. Salamat po, O Diyos, sa inyo po namin tinataas ang lahat ng papuri at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating katekismo sa linggong ito, nandun na po tayo sa katekismo bilang 37. Babasahin ko po yung tanong at muli nandiyan ko yung basahin ng sagot sa ating mga screen. Ang tanong po sa katekismo bilang 37 ay ito: paano tayo tinutulungan ng Espiritu Santo? Sagot? Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating mga magkakasala at inatin tayo nito. Pinalabayan niya tayo at pinagpapala tayo ng lahat ng espiritual na pagpapala na binigyan ng pagkaayos sa sunod sa Diyos. Tinuturuan na tayo ng paano manalangin ng nararapat at gayon naman yung ipinapalaman sa atin ng mga salita ng Diyos. Sa Efeso 6:17-18 ang sabi doon, at aglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu at sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito, maging handa ang buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ngayon naman po, makakarinig tayo ng isang awitin mula sa ating mga kapatid. Kagandahan mo
Purihin po ang Panginoon sa awitin at sa mga umawit. Papaalala sa atin na tayo sa ating buhay, mahalaga yung tayo naglalaan ng panahon sa dakong lihim. Ibig sabihin yung ating personal time to worship the Lord. Hindi lamang tuwing linggo, kundi sa araw-araw. Masumpungan natin ang presensya ng Panginoon sa bawat sandali. Nandiyan po natin tumayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan na ating pagbabasihan ng mensahe sa umaga ito. Matatagpuan sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 2, Talatang 20. Galatians chapter 2, verse 20. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan, namatay na ang dating ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At nabubuhay ako ngayon na nagtitiwala sa anak ng Diyos. Minahal niya ako at binigay niya ang buhay niya para sa akin. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon po na kami magbubulay-bulay ng iyong salita. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa amin sa bahagi ng banal na kasulatan na amin pong pagbubulay-bulayan. Mangusap ka upang makita namin kung paano po namin ito ipapamuhay. Para sa paglago namin sa pananampalataya, sa katitibay namin sa paglilingkod sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ako po na po tayo. Pagbubulay-bulayan po natin ang mensahe ngayong umaga na may pamagat na Living the Crucified Life in Christ. Pamuhay ang buhay na nakapako na, naipako na sa pamagitan ni Kristo. Sabi ni John Gregory Mantel, there is a great difference between realizing these two statements. Now, may malaki daw pagkakaiba yung maunawaan natin yung dalawang statements na ito. The first statement is, on that cross, He was crucified for me. Doon sa krus, siya ay napako para sa akin. Referring to the Lord Jesus Christ, of course. And the second statement is that on that cross, I am crucified with Him. Doon sa krus, ako ay napakong kasama niya. Nakita niyo ba kung anong pagkakaiba ng dalawa? On that cross, He was crucified for me. And the second one is that on that cross, I am crucified with Him. Yung una is the aspect that brings us deliverance from sin's condemnation. Yung on that cross, He was crucified for me. Yun yung nagpapahayag at pagkapahayagan natin na tayo ay iniligtas na ni Kristo mula sa kahatulan, dulot ng kamatayan. Pero the other one is very important, equally important. Dahil yung pangalawa ay nagpapakita naman sa atin at nagpapahayag ng ating kaligtasan sa kapangyarihan ng kasalanan. The first one is the deliverance from sin's condemnation. At madalas yun yung alam natin. Madalas yun yung naunawaan natin. When we say, on that cross, Christ died for me. Alam na alam natin yan. Naintindihan natin kung anong ibig sabihin nun. Pero madalas doon sa pangalawa, yun yung hindi natin naintindihan. Mahalagang maunawaan yun kasi yun yung may kinalaman naman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung paano yung una ay sa ating kaligtasan, sa ating pamumuhay is the second one. On that cross, I am crucified with Him. Sa krus na yon, napako ako kasama ni Kristo. Sa ating tekstong binasa sa Galatians chapter 2 verse 20, ganito ang sabi sa English. Kanina binasa sa Tagalog. Ang sabi ni Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ito po yung mga talata na sinulat ni Apostol Pablo. At ito yung kapahayagan ng kanyang pananampalataya at pamumuhay bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Panginoon. Pag pinag-aralan niyo po yung Aklat ng Galacia, sa pagsulat po ni Pablo nito, galit siya.
Kaya sa umpisa pa lang, pag nakita nyo, no? Hindi pinuri ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Galacia. Hindi siya galit sa kanila kasi yung mga taga-Galacia, ini-entertain nila yung ibang mga turo. Yung mga turo ng Judaismo noong panahon na yon, na nagsasabi sa kanila, hindi sapat na ikaw manampalataya kay Kristo, kundi dapat sundin mo yung kautusan. Lalo na yung mga Hudyo, napakahigpit nila doon sa circumcision. Dahil yun ay tipan o tatak ng tipan ng Diyos kay Abraham, at yun ay pinagmamalaki nila. Kaya sinasabi nila, hindi sapat na sumampalataya ka lang kay Kristo. You have to be circumcised and follow the law. Para sa kanila, yung kaligtasan ay pananampalataya plus gawa. Kaya si Pablo, ang sabi niya, sino man sa inyong mangaral ng gano'n, ng ibang ebanghelyo maliban sa ebanghelyong pinangaral namin, sumpain siya. Kahit na anghel pa yung mangaral sa inyo, you read that in chapter 1. Let him be accursed. Kasi nga, mali. Pinuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na tandaan ninyo na kaligtasan ng tao ay sa pamagitan ni Kristo lamang. At dito, pinahayag niya yun sa pamagitan ng kanyang sariling pagtotoo kung paano niya pinamumuhay ang buhay Kristiyano. Kaya dito po sa talatang ito, nais kong tandaan natin yung pangunahing kaisipan ng ating pag-aaral ngayong umaga ito. We are living our Christian life if we are reckoning that we are being crucified with Christ, realizing that Christ lives in us, and relying by faith in Christ. Tayo po'y namumuhay sa buhay Kristiyano. Pag tinanong kayo, are you living your Christian life? Pinamumuhay niyo ba yung pagka-Kristiyano? Paano natin malalaman? Dito po nilalarawan ni Pablo kung paano dapat ipamuhay ang buhay Kristiyano. Paano ka magiging matagumpay din sa iyong buhay Kristiyano? Sabi niya, we are reckoning that we have been crucified with Christ, realizing that Christ lives in us and relying by faith in Christ. Tatlo pong mahalagang salita, makikita natin yan at pag-aaralan natin. The first word is reckon. Reckoning. Yung salita kong reckon sa Tagalog ay ituring ninyo. Consider yourself. Ituring. Ganun mo tingnan yung sarili mo. Ganun mo unawain yung kalagayan mo. Kaya sabi niya, reckon. Ano yung reckon? Ano yung dapat natin ituring sa ating sarili? That we already died with Christ. Na tayo ay namatay na, napako na, kasama ni Kristo. Nung mamatay si Kristo sa krus, kasamang napako doon ang lahat ng mga taong sumampalataya sa sampalataya sa Kanya. We have been crucified with Christ. Sabi ni Pablo sa kanyang sarili, lagi niya sinasabi yun, I have been crucified with Christ. Pinapahayag niya sa kanyang sulat para maunawaan din ng mga taga-Galacia na dapat ganito niyo ituring yung inyong sarili. Anong pakahulugan dito ni Pablo? Ganun niya kinukonsider yung kanyang sarili sa relasyon niya kay Kristo. Sinasabi niya na when he believed Christ, kung siya'y sumampalataya kay Kristo, siya ay naging kaisa na ni Kristo sa kanyang kamatayan. So pag sinasabi niya ako ay napako na, kasama ni Kristo, sinasabi niya na yung kanyang makasalanang buhay, yung kanyang dating pagkatao ay namatay na. Yung dating pagkatao that deserved to die, na dapat mamatay at maparusahan, mamatay na. Yung dating Pablo, dati ang pangalan niya ay Saulo. Yung dating Pablo na kumakaladkad sa mga Kristiyano para usigin, para ipakulong. Yung dating Saulo na ang pinagmamalaki sa kanyang kalagayan ay yung kanyang mga spiritual na mga naabot at kalagayan. Yung dating Saulo na sa kanyang pride ay gusto niyang usigin ang mga mananampalataya. Ang sinasabi ni Pablo, yung dating ako, namatay na. Namatay na. I have been crucified with Christ. Ganon din po tayo. Ang sinasabi sa atin ng talatang ito, kagaya ng Apostol Pablo, lahat ng sumasampalataya kay Kristo, dapat nating ituring yung ating sarili
sa katotohanan yon na tayo ay napako ng kasama ni Kristo. Yung dating Ariel, napako ng kasama ni Kristo. Yung dating kayo, dapat yung tingnan at ituring na napako ng kasama ni Kristo. Now, what does mean, or what does being crucified with Christ mean? Anong ibig sabihin nun pag sinabing napako ng kasama ni Kristo? One, it means that our old self died and was buried already for good. Ibig sabihin daw, yung dati nating pagkatao, yung dating tayo, namatay na at nalibing na for good. This is what we are proclaiming when we are being baptized. Nung tayo ay binaptize, ito yung pinapahayag natin. Alam niyo ba yan? Sa inyo, kung nabaptize na kayo, naintindihan niyo ba yung baptism na ginawa ninyo? Ito yung sinasabi doon sa Romans chapter 6 verses 3 and 4. Sabi ni Apostle Pablo, "Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life." So ang sinasabi natin, nung tayo nagpabautismo, inilubog tayo, ang sinasabi natin doon, ako'y ng pagkatao at nalibing na. Kaya pag nilulubog tayo sa bautismo, yun yung pinapahayag natin, sinasabi natin, yung dating ako namatay na, nilibing na. I have been crucified with Christ. The old me is dead and was buried for good. Anong aplikasyon nito sa ating buhay? We should not allow our dead old self to live again. Hindi natin dapat hayaan yung patay na sarili natin mabuhay pa. Nung kami pong mga kalalakihan, nag-aaral pa, nandiyan pa kami nakatira, pinag-aralan namin yung Book of Romans. Maganda yung komento ng isa nating kapatid. Sabi niya, "Pastor, marami palang mga Kristiyano nagmumulto." Of course, di tayo naniniwala sa multo. Pero maganda yung point niya. Sabi niya, marami palang mga Kristiyano nagmumulto. Na ang ibig niya sabihin, maraming mga Kristiyano, nagsasabing sila Kristiyano, pero ang nakikita pa lang sa buhay nila, yung dating pagkatao, hindi ba nagmumulto? Patay na yung dating pagkatao eh. Lumilitaw pa, nakikita pa ulit. Pinagmumulto mo. Sabi ko, maganda yung point mo dyan, kuya. Diba? Sabi siya, gagamitin ko yung balang araw sa sermon. It's a good illustration, di ba? Pag yung iba na naniniwala sa multo, di ba? Sabi, uy, bumabalik yung patay. Hindi tayo naniniwala, walang ganon. Pero sa buhay Kristiyano, parang may ganon, ano? Dahil pag nakikita ulit yung dati nating pagkatao, nagmumulto. Kaya kapag yung mga kayo sa pamilya o kaya mga tayo bilang magkakapatiran, ang biruan na namin sa mga kalalakihan, pag lumilitaw yung dating ugali, uy, nagmumulto ka. Tanungin mo yung katabi mo, nagmumulto ka ba? Kapag yung dating hindi magandang ugali, yung uli nakikita, nagmumulto ka. Nagmumulto yung dating ng pagkatao na inilibing na. Sabi ni Pablo, I have been crucified with Christ. Yun yung ibig sabihin nun. Inilibing na natin yung dating tayo. So every time na ang makikita sa atin, ang iiral sa atin, ay dati nating ugali, attitude, or even mga kasalanan na dati nating ginagawa, nagmumulto tayo. So the application, huwag nating pagmultuhin yung dati nating pagkatao. Nagmumulto ba kayo? We should not allow our dead old self to live again. Kaya napakahalaga ng statement na yun eh. I have been crucified with Christ. Kasi kay Pablo, nagpapaalala yun na hindi na dapat yung dating Pablo ang makita sa akin. Namatay na yan. Namatay na yan. Meron isang kausap ako, no? Kilala nila si Puy Puy, di ba? Nung siya ay nandoon sa Hawaii,
continuous pa rin yung aming communication niya. Nandun siya sa Hawaii, nagpapatotoo siya na naligaw ulit siya ng landas. And then, biglang sumunod, matagal-tagal at tumawag sa akin, sabi niya, okay. Boy, kumusta na? Hanggang sa usap kami, kumusta? Nagsishare siya, nagpapasalamat siya. Sabi niya, salamat Pastor, naalala ko yung mga pinag-aralan natin, naalala ko yung mga sermon ninyo. Salamat sa Panginoon kasi inayos niya ulit. Salamat naman po eh. Tapos, bago kami magtapos ng usapan, sabi niya, Pastor, pwedeng may request ako. Ano yun? Huwag ng puy-puy. June na. Wala na yung puy-puy eh. June na. Ganun dapat, di ba? Yung attitude natin. I have been crucified with Christ. Pangalawa, ibig sabihin nun, it means that we are no longer slave to sin and therefore we can say no to it. Nung sinabi ni Pablo, I have been crucified with Christ, pinapahayag niya yung katotohanan na ako ay hindi na ngayon alipin ng kasalanan, kaya pwede na akong tumanggi sa kasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 6, sabi doon, we know that our old self was crucified with Him. Yung daw dating pagkatao natin, napako ng kasama niya, kasama ni Kristo, in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. So sabi ni Pablo, ganun niya tinitingnan yung sarili niya. Nire-reckon niya yung sarili niya na sa pagkamatay ni Kristo at pagkamatay niya kasama ni Kristo, lumaya na siya sa pagiging alipin ng kasalanan. Alam po natin na sinasabi ng Biblia, lahat ng taong sinisilang sa mundo ay sinilang ng merong makasalanang likas. Tayo, we are before slave of sin. Kaya nga ang tao, hirap na pagtagumpayan ng kasalanan kasi alipin ka ng kasalanan. Para mapagtagumpayan mo yan, kailangan makalaya ka. Si Pablo, ginagamit niya yung lengguwahe ng kanilang kultura noon. Nung panahon nila ay uso pa yung master and slave relationship. Sa ating panahon, wala na kasing ganon eh. Noong unang panahon, mayroong Panginoon, master, at may mga alipin. Yung mga alipin ay tinuturing na pag-aari ng Panginoon. They had no right on their own. Wala silang magagawa kundi sumunod doon sa kanilang mga Panginoon. Kasi pag-aari sila, alipin sila. So wala silang magawa. Kahit gusto nilang sumuway, wala silang magagawa. Kasi alipin sila. Yun yung binabanggit dito ni Pablo. Bago tayo nakakilala kay Kristo, alipin tayo ng kasalanan. Pero nung nabago tayo kasama ni Kristo, pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan. And therefore, we can say no to it. So the application is that we should always say no to sin, for we are no longer slave of it. Lagi na tayong tatanggi. Meron na tayong kakayahan na tumanggi sa kasalanan dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi natin dapat gamitin excuse yung tao lang. Di ba? Pag tayo nagkasala, ang sinasabi ng madalas ang marami, kahit ng mga Kristyano, hindi, tao lang eh. Totoo naman yun. Di naman natin maitatanggi yun. Tao pa rin tayo. Nung nakakilala tayo kay Kristo, tao pa rin tayo. Pero sinasabi sa atin, ang talata ng Biblia, yes, tao ka pa rin, pero pinalaya ka na sa kasalanan and therefore you can now say no to sin. So dapat mong ituring yung sarili mong gano'n. Pag hindi mo itinuturing yung sarili mo na patay na sa kasalanan at malaya na sa kasalanan, magpapatuloy ka sa kasalanan. Alam po natin, meron tayong, pag pinag-usapan yung kaligtasan natin at yung relasyon natin sa kasalanan, meron tatlong aspeto. Yun na, pag sinabi kaligtasan, we now have the freedom from the penalty of sin. Meron na tayong kalayaan mula sa kaparusahan ng kasalanan. Sino mang nakipag-isa kay Kristo, wala na sa paghatol. Ligtas na. So that's the first aspect. Second aspect ng salvation, freedom from the power of sin.
meron na tayong kapangyarihan meron na tayong kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. You can now say no to sin. Ito yung sinasabi dito ni Pablo. I have been crucified with Christ. Pinalaya na ako sa pagiging alipin ng kasalanan. Freedom from the power of sin. Kaya kung kayo ay tunay na nakakilala kay Kristo, alam na alam niyo yan sa inyong sarili at karanasan. Bakit? Nung hindi pa kayo nakakilala kay Kristo, meron tayong mga ginagawang mga bagay na alam natin hindi kalooban ng Diyos at hindi kalugod-lugod sa Diyos sa makatuwid kasalanan. Pero nung nakakilala ka na kay Kristo, sinuko mo na ang buhay mo sa Kanya, nakita mo yung pagbabago. Meron dati na ginagawa ka na kasalanan, ngayon pa ayaw mo nang gawin. Kaya nga gumagawa mo man, sising-sisi ka na. Umiiyak ka, ayaw mo. Bakit gano'n na yung attitude mo? You have been crucified with Christ. Kung ikaw nagsasabing ikaw yung Kristiyano na, tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pero pag nagkasala ka, masaya ka pa rin, kaibigan, tanungin mo yung sarili mo kung talagang ligtas ka na. Kasi ang tunay na napakong kasama ni Kristo, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang attitude sa sin. Bakit? Kasi pinalaya na tayo sa kasalanan. He had been freed from the power of sin. Praise God. Kaya ngayon we can say no to sin. Napansin ninyo, yung buhay niyo, buhay ko. May mga nagagawa tayo dati na ngayon hindi ko na nagagawa. Minsan nagtataka ka pa eh. Hindi ko na nagagawa. Dati, hirap na hirap akong tumanggi doon sa mga barkada ko pag inaaya akong uminom. Bakit ngayon natatanggihan ko na? Kasi binago ka na ni Kristo. Hindi mo binago yung sarili mo, si Kristo ang bumago sa iyo. At yung dating ikaw napako na. Nagkaroon ka na ng power to say no to sin. Dati kung makapagmura ka, gano'n na lang. Yung period at kama, pag nagsasalita ka, parang yun lagi yung mura. Pero natutunan mo to say no to it. Bakit nagawa mo? Hindi dahil sa lakas mo, kundi si Kristo yung bumago sa iyo. You have been crucified with Christ. Yung dating masalita lang, galit ka na, naghahamon ka na sa mundo. Ano gusto niyo, away? Meron akong kaibigan ganyan, kumpare ko, no? Nung bago siya, hindi pa siya Kristiyano, alam niyo kung anong libangan? Uupo doon sa tindahan sa may kanto. Upo lang siya doon. Lahat ng bibili, titingnan niya ng tingin erap. Pag may nagtanong siya, bakit ka naman ganyan makatingin? Alam mo ka, susunod niya salita. Ano, daman ka? Tutukan na lang. Ganun siya. Pero nung nakakilala kay Kristo, kung makikita niyo, mamimit niyo ngayon, maamo. Hindi ko akalain ganun yung dati niyang buhay. Sabi niya, wala na. Pangalan niya yung Olan. Wala na yung dating Olan. Maamo na. Hindi na naghahamon ng away. Naghahamon na ng Bible study. Bible study tayo. Bakit? He has been crucified with Christ. No longer slave of sin. Nagkaroon na siya ng power to say no to sin. Di ba? Kayo isipin nyo. Di ba? May mga ginagawa kayo dati, ginagawa tayo dati, na ngayon nakapag-say no na tayo. Hindi tayo makakapag-say no kung hindi natin i-reckon, kung hindi natin tuturing. Napatay na tayo doon. Malaya na tayo sa kasalanan. And of course, the third aspect of salvation is the freedom from the presence of sin, the freedom from the penalty of sin, the freedom from the power of sin, the freedom from the presence of sin. Yun mangyayari yung later. Pagbalik ng Panginoon, babaguhin na itong katawan na ito, wala ng presensya ng kasalanan. As of now, ang na-experience natin yung dalawa. We have been freed from the penalty of sin, and we have been freed from the power of sin. Kapag sinabi natin, I have been crucified with Christ, sinasabi natin na malaya na ako sa kasalanan. Hindi na ako dapat sumunod. Number 3, it means that we are already,
that we already died in the flesh, and therefore we must not anymore live in its passions and desires. Namatay na raw tayo sa laman, kaya hindi na tayo mamumuhay ayon sa nais nito, ayon sa pita nito at mga nais nito. Sa Galatians chapter 5 verse 24, ang sabi doon, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. So, nung sinabi ni Pablo na ako'y napako na kasama ni Kristo, namatay ng kasama ni Kristo, ang sinasabi niya, kasama doon yung mga dati niyang gusto, yung dati niyang mga passion sa buhay. Sa Romans chapter 6 verses 11 and 12, ganito rin yung sabi, so you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, hindi na yung gusto ko. So, ang application nito, we should not respond to the fleshly passions and desires, for we have already died in them. Yung mga makasalanan nating gusto or desires, hindi na tayo dapat tumugon doon. Bakit? Namatay na tayo doon. Kapag tayo ay natutukso, whenever we are being tempted, it's helpful to remind ourselves, paalalahanan natin yung sarili natin, patay na ako dyan. Patay na ako dyan. Hindi na ako dapat tumutugon sa mga pilitik ng kaaway at ng kasalanan. Nakita na ba kayo ng patay na sinundot at tinilitik, tumugon? Siguro takbuhan yung mga naglalakay mo. No? Pag merong patay at piniliti mo, biglang nangiti, ay. O kaya sinundot mo ng karayong at nangiwi at umaray. Di ba? Subukan mo kaya yun. No? Pag may damay, lusukin nyo ng karayong. Of course, hindi na. Kahit anong stimulus ibigay nyo, kahit anong pangiliti, pangtusok, o ano man, sampalin nyo man yung patay, magre-respond? Tutugon? Hindi. Bakit? Patay na. Ganon din yung sinasabi dito ni Pablo. Ituring nyo yung sarili nyo, patay na. Ituring nyo na kayo namatay na doon sa mga dating gusto ninyo, yung dating desires ninyo. Para every time nakikilitiin kayo noon, sasabihin niyo sa sarili niyo, patay na ako dyan. Hindi ako dapat tumugon dyan. Bakit? Patay na ako dyan eh. Pag tumugon kayo, again, sasabihin ko, nagmumulto kayo, nagmumulto ako. We should not anymore use our bodies as instruments of sin. Sa Romans 6:13, ang sabi ni Apostle Pablo, do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments of righteousness. So huwag na raw natin paggamit kahit na anong bahagi ng ating katawan sa kasalanan. So reckon is the word, ituring. Reckoning that we already died with Christ will help us overcome the hindrances in living for the cause of Christ. Ano yung hindrance? Ano yung hadlang para tayo makapamuhay ng buhay Kristiyano? Our old self and sin. Napansin niyo ba yun? One time, nabanggit ko na dito na minsan, pag iniisip ko, naaawa ko minsan kay Satanas. Naawa ba kayo kay Satanas? Kaya ako sinabi yun, naawa kay Satanas. Kasi maraming mga Kristiyano, kasalanan nila kay Satanas isisisi. Kaya hindi ako nakati ng worship kanina eh. Kasi yung kaaway, ganito eh. Kaya hindi nakati ng worship. Kasi yung sarili mo, ginusto mong matulog hanggang alas 9. Nang magising, ay alas 9 na, hindi ko pala, may worship.
Si Satan talaga, pinahimbing ako. Hindi. Yung sarili mo yung may gusto nun, matulog hanggang alas 9. Huwag mo sisihin sa Satanas doon. Sasabihin pa rin, naisahan ako ng kaaway. Hindi ka naisahan, nagpaisa ka. Tandaan nyo, sa Biblia tinuturo, hindi tayo pwedeng pwersahin ni Satanas na magkasala. Tandaan nyo yan. Hindi tayo pwedeng pwersahin ng kaaway magkasala. The best thing that he can do is to tempt us. Ang pagtugon nun nasa atin. Did you get the point? Kaya hindi lahat isisisi natin doon. Marami sa ginagawa natin, responsibilidad natin. Bakit? Kasi nakakalimutan natin ituring yung sarili natin na napako na kasama ni Kristo. Did you get the point? Did you get the point though? Hindi lagi yung kaaway. Madalas ang kalaban natin, ang hindrance sa ating pagsunod kay Kristo, sa ating paglilingkod kay Kristo, ay yung sarili. Kaya mahalaga na sabihin natin, I have been crucified with Christ. Yung dating ako, namatay na. Napako na kasama ni Kristo. Second word is realize. Yung kanina, recon. The second word is realize. Ano yung dapat natin ma-realize? Dapat natin laging sinasaisip at naunawaan. Sabi ni Pablo sa talata, that we live as Christ lives in us. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay, kasi patay na nga, I have been crucified with Christ. Sabi ni Pablo, hindi na ako. Hindi na yung dating ako nabubuhay. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Christ, it is Christ who lives in me. So tingnan natin yung dalawang bahagi ng part na yan. Yung una sabi ni Pablo, it is no longer I who live. Hindi na ako ang nabubuhay. Essentially, ang sinasabi po ni Apostle Pablo, it's no longer myself. Hindi na yung sarili ko, hindi na yung sarili kong kagustuhan ang nabubuhay. It's no longer myself nor my will that lives. Alam ni Pablo na yung kanyang attitude of self-will, yung attitude na ito ang gusto ko, hindi na yon. Sinasabi niya, it is no longer I who live. Noong dati, nung hindi pa Kristiyano si Pablo, marahil ang tanong niya lagi sa sarili, anong gusto kong gawin? Pero pag sinasabi niya, it is no longer I who live, hindi ang tanong niya, ano ang gusto ko? Kundi ano ba ang gusto ng Panginoon ko? Kasi si Kristo na yung nabubuhay sa Kanya. Pinagsisihan niya na yung dati niyang pagkatao. At alam natin yung storya ng buhay niya nang siya ay katagpuin ng Panginoon doon sa daan sa Damasco. Kinonfront siya ng Panginoon with the reality of his sin. Kinonfront siya ng Panginoon sa kanyang pag-uusig sa ating Panginoon sa Kristo, that he was persecuting the Lord Jesus Christ himself. Kaya sa Acts chapter 9 verse 6, ang tanong niya na, Lord, what do you want me to do? Nagbago na. Yung dating si Saulo, ang tanong niya, ano ba ang gusto kong gawin? Nung nakatagpo niya na si Kristo, ang tanong niya na, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Yun yung ibig sabihin, it is no longer I who live. Living for the cause of Christ requires realization of the truth that it is no longer I who live. Yun yung attitude na tinatawag na self-denial o pagtanggi sa sarili. Ito yung sinabi ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad o sa mga tao na gustong sumunod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Sabi niya, no? Let him deny himself. Sino mang gustong sumunod sa akin, dapat tanggihan niya yung kanyang sarili. Again, babalikan ko yung sinabi ko kanina. Bakit? Kasi ang number one na kalaban natin sa pagsunod kay Kristo, yung sarili ko, yung sarili niyo. Hindi niyo masusunod si Kristo, hindi ko masusunod si Kristo
Kung ang susundin natin, yung sarili natin. We have to deny. Laging magkakontra, nagbabangga. Yung dalawa na yun. Gusto niyong magsimba, pero yung sarili mo gusto matulog hanggang alas 9:30. Nagbabangga. Gusto niyo umattend sa church, pero yung sarili niyo rin gusto sa mall. Mas aircon doon, sa ECC mainit eh. Merong denial ng sarili. Kung ako po sinunod ko yung sarili ko, hindi ako pastor ngayon. Kasi ang pangarap ko maging ininyero. And 4th year civil engineering student na ako. And the Lord called me to the ministry. Hirap akong iwanan yun. Nung young people ako sa church, naging speaker ako sa prayer meeting, nag-share ng mga devotion, sabi ng mga members ng church, ako may gift ka, magpapastor ka. Alam mo lagi katwiran ko, pwede naman ako maglingkod kahit engineer ako, kailangan ko magpastor ako. Hindi ko mabitawan yun. I cannot deny myself. Pero ang Panginoon, yun yung pagtawag niya sa akin. So matigas ang ulo ko, kaya kinailangan pang magkasakit ako, mag-50-50 yung buhay ko, ma-operahan ako, maubos yung pera namin, wala nang mapa-enroll, ayun. Sabi ng Panginoon, matigas ang ulo mo, ayaw mo deny yung sarili mo, na sige, I will do something for you to deny yourself. Sabi nga ni Henry Blackaby sa kanyang book na Experiencing God, you cannot go with God and stay where you are at the same time. You cannot go with God and stay where you are at the same time. Hindi ka pwedeng sumunod sa Diyos, hindi ka pwedeng sumama sa Diyos at mananatili ka sa iyong kalagayan ngayon. May i-adjust ka sa sarili mo, may i-deny ka sa sarili mo in order for you to obey, to follow, to serve the Lord. Yun yung sabi ni Pablo. It is no longer I who live. Hindi na ako ang nabubuhay. And then the second part says, but Christ who lives in me. Si Kristo na, pinabubuhay. Diba? So to deny ourselves and take up our cross, we must surrender our will and entirely commit ourselves to doing God's will. This is at the heart and core of what it means to be a Christian. Yun ang pagiging Kristiyano. To deny ourselves and to take up our cross and surrender our will to Him. Kaya nga, di ba? Ang pagiging Kristiyano, pagtangkap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bilang Panginoon. Pag sinabi mong bilang Panginoon, sinasabi mo yon, hindi na ako. Siya na ang masusunod. At dito,